Hinahanap ngayon ng otoridad si Senator Joel Villanueva. Ito nga ay matapos mapabalita na di umano'y lumabas na ito ng bansa matapos mabuko na sangkot sa katakot-takot na kurakot sa flood control project. Ayon sa kampo ni Villanueva, nakatakda daw sumailalim ang senador sa isang operasyon dahil sa sakit sa bato, kaya daw nagmadali itong lumipad papuntang ibang bansa. Samantala, narito naman ang video sa update sa kurakutang nagaganap sa bansa. I can see that Mr. Diskaya is here now. And may I know if Mrs. Diskaya is also around? Yes, Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I know if Mr. Diskaya has taken his oath? Yes, he has taken his Okay, oath, thank you. Mr. Chair. Already. Mr. Chair, pwede lang pong mag-opening statement po. Okay. If the chair would allow it, so that we also know what exactly we can. Because I do intend to question him. All right, Mr. Diskaya is permitted to make an opening statement. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Diskaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po dun sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or yung ibang salita para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po mga klaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement niyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify niyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabit ninyo sa Senado. Yes po. Ito po yun. Ayun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldico, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o kay Saldico yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po. Opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol dun sa pagpangalan sa kanila. Kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan
ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila. Totoo pa rin po ito. Yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak niyong isubmit dito sa committee, Infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit niyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement for sinumpaang salaysay, or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, nung Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon, Opo, Your Honor. whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po, So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa Opo. ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na ano po, letter po dito. Okay. Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth, but nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang obserbasyon. Ito ay nakita ko po kaagad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapil po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify, how do we call
these persons or these individuals summoned or invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, 3 pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so We the don't have Separate. a separate House rules. Okay. Congresswoman And De Lima. indeed, under those rules, witnesses have the rights, have certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di ako po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that should be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan ng mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico. Doon sa Senado, that was not in executive session, that was in open and public proceedings. I do not get it, I do not understand kung bakit all of a sudden, you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit po kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil siyempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Meeting suspended. Diskaya can reply, please.
Your Honor, pasensya na po kayo sa hinihingi kong invoke, pero wala na po akong babanggitin po. Opo, pwede na pong ituloy. Wala nang babanggitin. Yes po, hindi ko po ine-exercise yung invoke of the rights kasi wala na po akong idadagdag dito. Sinabi niyo po kanina, Hindi po, hindi ko lang po naintindihan masyado kasi po, actually po, first time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate. paano niyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Nung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yon? Ilan sa kanila ay klaro? Opo. Ilan lang? Or examples? Ilan? Few of them. So there is a whole universe. Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito. Nung akin pong itong isinulat, wala pong nag-draft. Ako lang po. Walang naggabay Opo. na abogado. Opo. So sino ang naggabay sa inyo kung hindi yung abogado? Bali po yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko kung okay na siya. Ito po ay subscribe and sworn to noong September 6. Yes, Your Honor. Ang gumawa nito ay abogado ninyo? Ako po, Your Honor. Kayo po. Mhm. So bakit po ganun ang pagkakalagay dito? Ilan sa kanila? So Sabado nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Prinisent ninyo kahapon sa hearing ng Senado. Yes, Your Honor. So ito ay sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Si ano po, si Attorney Subido po. Attorney Subido. At ito ang presenta nyo sa Senado. At Yes po. wala na kayong idadagdag o babaguhin dito. Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Wala na Ilan po. sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo? Yes, Your Honor. Wala ka nang idadagdag. Wala na yun. Member of the House of Representatives o kaya ng Senado. You are under oath. Your Honor, I don't believe na ganun nga na ito ay kumpleto na kasi nga yung ilan sa kanila. Your Honor, okay lang po ba? Tangingin ko lang po yung legal counsel ko. Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po akong isang ika-clarify. Isang tanong lang po. Kay Okay. Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Police. wala kang dinideliver Yes kay po. Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your So, Honor. tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero ano connection niyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o
Hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga estrada. Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor. Wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po noong mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH Yes, Your ni Honor. Undersecretary Bernardo. Tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay, it's okay. Thank you for the reminder. D.E. Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya. I think, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Parang okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi,
Sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Your Honor, wala na po. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumite nyo sa komite. Oh, yes po, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon, Your sa Honor, Blue wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap.
hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung, yung tanong po kanina. Because Kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanumalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to I suspend, therefore Mr. Chair. move to cite in Session contempt. suspended. Congressman San Fernando. In line with my manifestation in my motion later, a while ago, I still move in accordance with the rules governing inquiries in aid of legislation. I move to cite Mr. Diskaya in contempt. I so move. Mr. Chair. Mr. Chair, I object, Mr. Chair. Can you state for the record first the basis for the violation? Kanina, Mr. Chair, on record at in line dun sa questioning ni Representative De Lima, meron ng mga initial na mga binanggit si Mr. Diskaya. Kesyo merong papangalanan, tapos biglang atras, nagre-request ng executive session, tapos biglang atras, at seemingly nililito niya na itong kumiting ito sa pag-uncover ng katotohanan at paiwas na doon sa mga line of questioning na binabanggit ni Representative De Lima. So paano naman tayo magpo-proceed kung gano'n na, consciously nililito ni Mr. Diskaya ang kumiting ito patungkol dito sa listahan ng mga sangkot ng mga politiko sa mga maanumalya at ghost flood control project. And in line with that, in Section 11, letter C, refusal to answer any relevant inquiry. So, I still move. Mr. Chair, with the kind indulgence of Congressman Eli, I objected, Mr. Chair. If I could just explain. There is my an objection first by Congressman Flores. Can you state your objection? Yes, Mr. Chair. I understand the frustration of Congressman Eli, Mr. Chair. But I also understand the fact that the witness has been trying to explain and answer the questions thrown by Congresswoman De Lima. And there might be some confusion as to the Tagalog words used in the affidavit. I'm Bisaya also, Mr. Chair. And that could also happen to me. No? But the point is that he has not been evasive, Mr. Chair. He has been answering the questions, and the questions and the answers he might have been giving might be not to our liking and may frustrate us further, but he has still been answering, Mr. Chair. Mr. Chair, very quick manifestation. Mr. Chair, before we go on a vote, kasi merong objection, linawin lang po natin. Yung pong umaayaw sa contempt, hindi po ibig sabihin nun ay naniniwala tayo in toto sa mga sinasabi ni Diskaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. However, it might send wrong signals sa iba pa nating resource person. With that, Mr. Chair, there was a motion duly objected. I move that the chair... Wait, excuse me. It hasn't been seconded. Chair, Is there a Mr. Chair. second for this? Mr. Chair, can I be recognized for a while? Yes, Congressman Abante. But it has I just would to like be... to request Yes, Congressman Eli, if we can defer the motion for a while so we can continue on with the questioning. I-defer muna. Pwede ba? Oh, can I request? Can I request Congressman Eli to defer the motion for a while so we can continue with the questioning? I
think Congressman San Fernando wants to No, wants let's the just vote to proceed with the division but- of the House. Okay, Mr. it's Chair. okay, but is there a second already? I do not hear a second. There is no second. Motion is lost. All right. Well, before giving it to Congressman Abante, I think it's very important to talk about the affidavit of Mr. Diskaya because this is the basis of his statement. But before anything else, I think the people are looking at the notarization of the affidavit itself. It appears to be a bit incomplete. Is this correct? Because the PTR of the person who notarized the document is a PTR only for 2024. What year is it today? It is 2025. Can the lawyer of who assisted you in making this affidavit? Mr. Diskaya, can you respond? Sino po ang tumulong sa inyo na gawin ang affidavit na ito? Yung ano ko po, bali yung... Abogado niyo po. Opo. Siya po ba yung abogado sa likod, na nasa likod? Hindi po, bali ano ko lang po, legal ibang counsel abogado. po. Opo. So gusto ko lang hulinawin na bagamat ito po ay subscribed and sworn affidavit, actually si Congressman Mark Santos ang nagbanggit po sa akin ito, ang PTR license ng abogado na nag-notarize po nito ay PTR Attorney Reynaldo Segobiense. PTR number 2469726-1 at 104-2024. So, ang ibig sabihin po nito ay this is an expired notarization. Hindi ba? Hindi ba ito, ang tawag ng mga abogado po rito, mere scrap of paper. Hindi ba? Hindi ba dapat recent yung mga dokumento ng mga notaryo pong pinagnotaryohan nito? Mr. Chair, Mr. Diskaya. just a short... Congressman Santos, please proceed. Yes, you've mentioned my name regarding that. I'd just like to ask Mr. Diskaya, nagpunta po ba kayo doon sa notaryo nung ito ay... Mr. Chair, nagpunta po ba si Mr. Diskaya doon sa notary public nung ito ay ginawa ang kanyang sworn affidavit, Mr. Chair? Please respond. Thank you. Yes po, Your Honor. May picture taking pa nga po kami sa office niya. May picture taking. Mr. Chair, pakisubmit lang po yung picture taking nila at kung kailan po yung picture taking nila ginawa sa notaryo. Thank you, Mr. Chair. It's okay, but I think that has been raised already. Pero bago ko po ibigay kay Congressman Abante, yung pong pagtatanong, kailangan ho maglinaw lang dito sa ilang mga particular na detalye sa inyo pong salaysay. Nagbanggit ho kayo ng mga kongresista, hindi ho ba? Sa inyo pong salaysay? Yes po, Your Honor. Ano po yung batayan? Bakit niyo po sila binanggit? Ang batayan po, Your Honor, is yung ano po, nakatransaction ko po sila ng personal at yung iba naman po ay yung kanilang mga tao po. Ibig sabihin po ay kaya ho niyo sila nakakausap, meron po tayong pinag-usapang proyekto. Tama po ba ito? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, regarding the PTR po, kung wala pong PTR, ang notary, it can be argued that the affidavit is a mere scrap of paper. Since kailangan magbayad ka muna ng professional tax bago ka makapag-exercise ng profession mo.
Mr. Chair. Tama po, tama po, tama po. Thank you for the information, Congressman Santos. But again, However, Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Yes po, Congressman just Suntay, please. for clarity, even if it is not notarized, we have asked the witness to swear. So whatever he is testifying on is already sworn because we have asked him to swear. So it's immaterial if it is notarized o kung valid yung notary because we asked him to swear. Mr. Chair, if I may, Alright, because thank that's a sworn Mr. Chair, statement can po we sa call Senate po. for a 2-minute suspension, please? Meeting suspended. Meeting resumed. We recognize Congressman Benny Abante, please. Maraming salamat, Mr. Chair. I just would like to explain before I ask questions to two of our contractors here why I raise my voice a little bit. Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. Naiinsulto na po ang committee when you are under oath. Pagkatapos, magsasabi ka ng kung ano-ano na iba ang binabanggit mo. That's the reason why I made a point of order. Pero bago yan, Mr. Chair, gusto ko munang basahin ang nakalagay sa Isaiah 56:11. Ito, malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Diskaya saka yung iba nating mga ini-inquire dito. Ang sabi po dito Yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now, this was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, it is still time for them to repent of their own sins. And come to the Lord Jesus Christ who can change their lives. But anyway, I'd like to continue with my questioning now, Mr. Chair. Kung maaari, I'd like to start with Mr. Bryce. Mr. Bryce, andyan po ba kayo? Mr. Bryce? Yes, Your Honor. Oo. Nabanggit nyo kanina, no? With projects in Bulacan, where you mentioned Senator Joel Villanueva, can you please provide us more info to this committee? For example, if the projects were actually implemented, who are the contractors of this project? Nagbigay ba ng SOP ito? And to whom? And how much? So please, Mr. Bryce, can you answer that question to me, please? Your Honor, ang meron lang po ako dito is screenshots, actually pictures taken from disappearing messages from Senator Joel Villanueva and D.E. Henry Alcantara. Ipakita natin, sapagkat palagay ko yung pictures na yan, nasa akin din Opo. Yun po. Can we show it here? Meeting suspended. Presentation of the images. Congressman Abante is allowed to proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Bryce, bago ko tanungin si Mr. Diskaya. Mr. Bryce, naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, ang mga RD involved? And they are complicit in the practice of ghost projects,
and repetition of title of projects every NEP, ano? So that millions of government funds will be dispersed. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po ito utos sa akin sino ng ang boss boss ko. mo? Si Boss Henry Alcantara po. Isabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung sino-sino ang involved yan? Mula USEC, ha? Ang madalas ko po kasi naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Iba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasinungalingan. Yes, Your Honor. Okay. Na, okay na ba yung picture natin na sinabi ni Mr. Bryce? Mr. Chair, if may I? Engineer Bryce, yes. The picture of the conversation of D. Alcantara and Senator Joel Villanueva, their disappearing messages was taken picture by one of my colleagues. So if I may, can we ask him to explain? Ano yan, Mr. Bryce, Mr. Chair? The picture was taken by someone else, Congressman Abante. Kaya unang-una, sino nagbigay ng mga, sa picture na yan, napapakita mo, sino ang involved dyan? Ikaw ba? O si Mr. Alcantara? Si Mr. Alcantara po. Kasi po disappearing messages siya, kaya medyo kailangan mabilis po ang pagbasa. So, pinicturean na lang po para mabasa niya. Are we going to allow, Mr. Chair, the request of Mr. Bryce? Is your colleague with you here today? I think so, Mr. Chair. Can you state for the record the name of this person? Engineer JP Mendoza, Your Honor. Engineer JP Mendoza is directed to You take an oath, before the Mr. Chair. committee. Mr. Chair, Mag-oath muna siya. Mr. Chair, just a clarification. Is Engineer JP Mendoza the one to explain the context of the pictures? Yes. He was the one who made, who took a picture of the disappearing message. Yes, and he can accurately explain it, Your Honor. Yes. We should also, We will administer the oath to him before proceeding. Is Engineer Mendoza here? Please proceed to the table. COMSEC is directed to administer the oath to Mr. Mendoza. Mr. Mendoza, please stand up and raise your right hand. Is Mr. Mendoza present? Please proceed to the table. So that COMSEC may administer the oath. Yes, Mr. Mendoza is here. Please, COMSEC, please administer the oath. Please raise your right hand. Do you solemnly affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this committee? Your Honor. Okay na yung picture. Okay na yata. Kita natin. You have to ask him. Yes, authority is given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza?
Ah, Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So, there are, meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? They are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po yung itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po, Rafaelito Marcelo. Dati pong Maintenance Chief, Ernesto Daos. Planning Chief, Ernesto Galang. Administrative Officer, Evelyn De Jesus. Chief Ruben Santos ng Materials and Testing. At yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza. At saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss. At saka po si, Mr. Chair? si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the screen? Okay na yan siguro. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara. At saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm we have to sorry. state for the record the name of the person and the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang perang yan? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung, what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them kung sinong pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. Sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture, please. Chair.
Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan. Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Something like Chair, that. meron namang mga paraan para ma-determine yung precise Yeah. date, di ba? I think Yung we will get metadata ng- the Impor- metadata of Yes, this. importante For po yun. submission, At yes. to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. All right. Just answer, please. Then office- we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman Pakita nga Sutay. isang picture po. kay Engineer Bryce. Engineer Bryce, yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. All right. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, para Congressman ba yan sa Abante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi Mr. po, Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto Congressman kong Benedict. tanungin si Engineer Alcantara tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Sapagkat kanina, marami siyang sinabing kasinungalingan eh. Engineer Alcantara, Sige, patapusin mo na daw yung mga litrato, tapusin Congressman muna. Benny. Meron ko ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message.
Yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. All right. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina, dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and resource persons who are here, who are committed to the truth, no? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya noong that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this senator? Nakalagay lang po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, probs sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. All right. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung SEC? When dun sa message, you're referring to a SEC. Sino yung SEC? Secretary Manny Bunoan po. Okay. Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Okay. Kanino pinapicturan? Sa akin po. Alright, thank you. So, phone to basically ni District Engineer Alcantara. Alright, next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Mano. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinapicturan kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So,
can relay to SEC po. Okay, all right, thank you. Next slide. This is another slide which is the same context. All right. Sige po, just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes, boss. See you po bukas 6 p.m. sa GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes, boss, I will. All right. That is clear. Next slide, please. May atraso DPWH sa Sorry, I have to provide the context. Again, this is another screenshot. This is the fourth picture. Conversation between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara. Picture taken by Engineer JP Mendoza. Please proceed with reading the contents. May atraso DPWH sa akin. So if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. All right. All right. Next slide, please. Who is this person? Who? That's from my phone, Your Honor. This is, maybe nagkabaliktad po. Yung susunod po ang una. Ito po. This was way back 2022. The time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. And sinabi niya dito na may project na binigay si Boss Henry Alcantara sa kanya. So, from WJ Construction, yung yung tao. And related sa kanya si Miss Beng Ramos, which is staff of Senator Jinggoy. Dito po is conversation. So, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Yes po, Your Honor. All right, please proceed. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. All right. Sige po. Okay. Okay na. All right. Sige po. We will give District Engineer Henry Alcantara, before proceeding to the different topic na po, we will give you the right to reply. Yung pong huling picture, wala naman pong binabanggit na ako po yan eh. Siya po ang kausap. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, yung secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po, nagre-request po siya ng multipurpose building, additional po sana, para mailagay po sa Bulacan po. Yun lang po, Your Honor. All right, thank you. Mr. Chair, 1 minute. Tanong ko lang, yung dun sa pera, ano explanation niya po? Your Honor, yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not for the proponent, Your Honor. All right.